Sa kasalukuyan, ang bansang Pilipinas ay nahaharap sa isang malaking banta bunga ng patuloy na agresibong aksyon at panghaharas ng mga Chinese Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda at manlalayag sa West Philippine Sea, na tila nang uudyok ng giyera ang China na isang malaking banta para sa Pilipinas. Mas malakas man ang militar ng China kumpara sa Pilipinas, ngunit marami namang kaaliadong bansa ang Pilipinas na handang susuporta o tutulong kung sakaling gigiyerahin ito ng China. Ngayon, ating alamin ang mga bansang susuporta o tutulong sa Pilipinas kapag gigiyerahin ito ng China. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimotang mag-subscribe at i-click ang bell icon para palagi kayong updated sa mga susunod na video. Kahit na ipanalo na ng Pilipinas noong ika-12 ng Hulyo taong 2016 ang kasong isinampa ng Pilipinas laban sa China noong ika-22 ng Enero taong 2013 patungkol sa pang-aangkin ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea, hindi pa rin ito kinilala ng China. Sa halip, mas lalo pang naging desidido ang China na maglagay ng mga military installation sa mga artificial islands na kanilang ginawa, kagaya ng paglalagay ng mga runway, missile system, at mga radar, at mas lalo pang lumabag ang China sa karapatan sa pangingisda. Patuloy ang panggigipit ng mga Chinese vessels sa mga mangingisdang Pilipino kagaya ng pagbangga sa mga bangka ng mga mangingisda, pagpapalayas at pangkukumpiska sa mga huli ng mga mangingisdang Pilipino. Sa mga nakaraang araw, mas lalo pang uminit ang tensyon sa West Philippine Sea, dahil sa naging agresibong panghaharas ng mga Chinese Coast Guard kung saan wino-water cannon at hinaharangan nito ang mga barko ng mga Philippine Coast Guard at kinokampiska ang mga kagamitan at supply nito, lalo na kapag nagsasagawa ng resupply mission sa mga outposts ng Pilipinas na naging resulta sa pagkaputol ng hinlalaki sa isa sa mga sundalong Pinoy. Dahil sa naging agresibong aksyon ng China, tumaas ang tensyon, at hindi maiwasang makaisip ang mga nakararami na kapag nagpatuloy ang agresibong aksyon ng China, baka humantong ito sa giyera, at nagsilbi itong malaking banta sa Pilipinas, dahil sa mas malakas ang militar ng China kumpara sa Pilipinas. Malakas man ang China ngunit formal na naipanalo naman ng Pilipinas ang kaso kung kaya tiyak na maraming bansa ang susuporta sa Pilipinas kung sakaling gigiyerahin ito ng China. Ang mga bansang tutulong sa Pilipinas kapag gigiyerahin ito ng China. Una sa listahan ay ang Estados Unidos. Matatandaan na mayroong kasunduan ang Pilipinas at Estados Unidos noong 1951 kung saan parehong nilagdaan ng dalawang bansa ang Mutual Defense Treaty. Ayon sa kasunduang ito, obligadong tulungan ng bawat bansa ang isa't isa kung sakaling may armadong pag-atake laban sa alinman sa kanila sa Pacific area. At mayroong mahalagang interes ang Estados Unidos sa rehiyon ng Asia-Pasipiko, lalo na sa pagtiyak ng kalayaan sa paglalayag sa West Philippine Sea, kung saan maraming rutang pangkalakalan ang dumadaan. Ang pagtulong sa Pilipinas ay paraan ng Estados Unidos upang mapanatili ang kanilang presensya at impluwensya sa rehiyon. At higit sa lahat, ang Estados Unidos at ang Pilipinas ay may malalim na kasaysayan at ugnayan, mula pa noong panahon ng kolonyalismo hanggang sa pagiging malapit na magkaalyado noong panahon ng Ikalawang Digmaan, Cold War, at hanggang ngayon. Kaya napakataas ng posibilidad na tutulong ang Estados Unidos sa Pilipinas laban sa China. Pangalawa, ang bansang Japan. Sa kabila ng isyu noong panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ang bansang Japan ay dumanas ng pagbabago sa kanilang pampulitikang kalagayan, at tuluyan ng naging isang demokratikong bansa na naging pinakamalapit na kaalyado ng Estados Unidos at Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang bansang Japan ay naging isa sa pinakamahalagang kaalyado ng Pilipinas, kung saan parehong nakikipag-ugnayan ang dalawang bansa sa larangan ng pang-ekonomiya at depensa. Ang Pilipinas at Japan ay may malalim na strategic partnership. Pareho silang interesado sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon ng Asia-Pasipiko, lalo na sa harap ng lumalaking impluwensya ng China. Mahalaga sa Japan ang West Philippine Sea dahil sa dami ng kalakalan na dumadaan dito. Ang pagtulong sa Pilipinas ay isang paraan upang tiyakin ang kalayaan sa paglalayag at maiwasan ang kontrol ng China sa mga pangunahing rutang pangkalakalan. At ninggid sa kaalaman, may alitan din ang bansang Japan at China dahil pareho nilang inaangkin ang Senkaku or Diaoyu Islands. At dahil dito ang pagsuporta sa Pilipinas kasama ang Estados Unidos ay maaaring maging hakbang ng Japan laban sa China. Bilang bahagi ng kanilang alyansa sa Estados Unidos, malamang na sumunod ang Japan sa anumang koordinadong aksyon kasama ang kanilang pangunahing kaalyado,
ang Estados Unidos, kung saan ay isang pangunahing tagapagtanggol ng Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Pangatlo, ang bansang Australia, aktibong isinusulong ng Australia ang rules-based international order, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa internasyonal na batas ng dagat, ang the United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ang pagtulong sa Pilipinas ay isang paraan upang ipakita ang kanilang commitment sa mga prinsipyong ito. Ang Australia at Pilipinas ay may iba't ibang kasunduan sa depensa at kooperasyon, tulad ng Status of Visiting Forces Agreement SOVFA na nagpapahintulot sa militar ng dalawang bansa na magsanay at mag-operate ng magkasama. At higit sa lahat parehong interes ng Australia at Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kalayaan sa paglalayag sa South China Sea, isang mahalagang ruta ng kalakalan na pinangangambahan ng pagkontrol ng China. Ang pagtulong sa Pilipinas ay paraan ng Australia upang masiguro ang balansang kapangyarihan at maiwasan ang monopolyo ng China sa rehiyon. Ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon ay mahalaga rin para sa ekonomiya ng Australia. Ang anumang destabilization sa Asia-Pasipiko ay maaaring magkaroon ng direktang epekto sa ekonomiya at seguridad ng Australia. Kung kaya mas mainam para sa Australia na susuportahan o tulungan ang Pilipinas laban sa China. Pang-apat, ang bansang South Korea. Ang bansang South Korea ay isang kaalyado at strategic partner ng Pilipinas, kung saan ang dalawang bansa ay may mga kasunduang patungkol sa pandepensa, at dahil dito, madalas na nagsasagawa ng mga joint military exercises ang dalawang bansa na nagpapatibay sa kanilang kooperasyon sa seguridad. At matatandaan din na may malalim na kasaysayan at ugnayan ang South Korea at Pilipinas, dahil minsan ang tinulungan ng Pilipinas ang South Korea noong panahon ng Korean War. Dahil dito, tumibay ang diplomatic relation ng dalawang bansa, at maaari ding tumulong ang South Korea sa Pilipinas kapag ito na naman ang gigiyerahin ng China. Pang-lima, ang bansang India. Posible ring tutulong ang India sa Pilipinas kung sakaling gigiyerahin ito ng China, dahil may galit din ang bansang India sa China. Ninggid sa kaalaman, may alitan at pinagtatalo ng teritoryo ang China at India, kagaya ng Askay Chin at Arunachal Pradesh, dahil dito posibleng makuha ng Pilipinas ang sempatiya ng India dahil pareho silang may territorial dispute at alitan sa bansang China. At ang pagsuporta sa Pilipinas ay maaaring maging bahagi ng stratehiya ng India upang labanan ang China. Lalo na't painit na painit ang tensyon sa India-China border. Gayunpaman, mas importante pa rin na munig ang kapayapaan. Mga kaibigan, kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like at subscribe naman po para updated ka sa next video na i-upload ko at yun lang po, salamat sa panunood.